Ayaw mo sa akin, dun ka. In playing fire, inflicting vengeance on those who do not know God. Sabi nga dito, they will suffer the punishment of eternal destruction away from the presence of the Lord and from the glory of His might. This is hell. Kaya nga sabi ko sa inyo, ang mundo, ang pinakamalapit na example either ng impyerno o langit. Kapag nasa mundo ka, lumalayo ka sa Diyos at ayaw mo siyang tanggapin bilang tagapagligtas mo, ayaw mong manampalataya sa Kanya, gusto mong lumayo sa Kanya, well, that is a message na it's hell. You're going through. Yung pinupuntahan mo ay impyerno. Pero kung gusto mo sa Panginoon, gusto mo palagi sa Kanyang salita, gusto mo sa Kanyang presensya, gusto mong umaawit sa Kanya, maglingkod sa Kanya, that's heaven. Kaya kung gusto mo sa akin, tara, come. Sabi ni Jesus, diba? Enter my joy. Kung ayaw mo sa akin. Pero hindi porket lagi tayo nasa simbahan, it always reflects that we want God always. Minsan yung mga taong wala sa simbahan, gusto rin sa Diyos, pero hindi alam paano makabalik sa Panginoon. So, hindi porket kumain ka sa Chinese restaurant, Chinese ka na. Maaaring nakakakain ka ng mga Chinese food, pero baka hindi ka nga Chinese. Kaya, it does not condemn the people who are not in this church. It does not condemn the people who are trying their best to serve the Lord. Pero it's a reminder to us na ang tinitignan ng Panginoon sa atin ay ating mga puso. We cannot lie, hide to God. Kahit din ako, aharap ako sa Diyos. Sabi ko sa inyo, kapatid, pray for me. Dahil mananagot din ako sa Diyos. Haharapin ko rin naman siya eh. Lahat tayo haharap sa Panginoon. Ano man yung ating mga pinagkatiwala sa atin ng Diyos. Kaya we are all equal here. Lahat tayo dito, kilala, batid ng Panginoon. Yes, it's a reminder, hindi para sa mga taong, yung kapatid ko, dapat para sa kanya yon. Well, it's a red flag for you. Na, anak, imbis na isipin mo yung puwing ng kapatid mo, ang isipin mo yung, hindi puwing ang tawag doon eh, troso. Ang laki-laki ng troso mo, tinitignan mo yung puwing niya. Isipin mo yung troso mo. Huwag mong problemahin yung puwing niya. Baka may puwing na ako. The message of God is for you and me. Pag isipin, yes, yung mga guding at mga bading, ang mga mamamatay tao, mga magnanakaw, mga rapist, sa impyerno kayo. Pero hindi natin minsan naiisip. Kahit din tayo haharap sa Panginoon. Sabi ko nga, malaki ang pananagutan natin sa Panginoon dahil nakakaunawa ng Kanyang salita. Ngunit, hindi nagsasakatuparan o sinasagawa ito. At sabi ni James sa atin, let's be not the hearers of the word, but the doers of the word. Dahil ba doon, sa pagganyan ba ang katuruan, ay legalism ba yon? No, that's righteousness. That's holiness. That's the fruit of the Holy Spirit. Galit na galit tayo sa mga adik, mga manginginom, mga sugarol. Kapatid, bago natin sila tignan, napakalaki ng troso natin. Meron tayong dealing. Kung kailangan nila si Lord, kailangan mo rin ang Panginoon. Kailangan ko, kailangan nating lahat. Amen? So, better check ourselves dahil tanungin din natin sarili natin, gusto mo na bang lumayo sa Panginoon? Dahil, kapatid, it's a dangerous thing. Sabi ko nga sa inyo, hindi porket wala ka sa simbahan, nasa Lord ka na. Pero, it's a bad thing na lumalayo ka din sa church. Dahil you are designed to survive
your Christian life alongside with the church. Kaya nga ang babalikan ay hindi isa-isa, sabay-sabay with the church. Kaya wag ka pa rin lalayo sa church. Hindi mo pwede sabihin, mga hipokrito naman mga tao sa church. O kaya yun naman pala, sa puso nakatingin ng Diyos. Yun na nga kapatid eh. Sa puso nakatingin. Bakit hindi mo magawang mahalin yung katabi mo? Ayun. Sinisikap din naman niyang mamuhay ng tapat. Yung iba nga dyan, di ba? Wala namang pakialam sa Panginoon. Tapos yung pa'y sasamahan natin, there's something wrong. Kailangan din balansihin din natin yan. Next po. Pasensya na, Pastor. Medyo, kami addict kami sa Word of God dito. 2 hours kami dito, Pastor eh. Kaya rin. Muulan kasi. Baka magkasipong kayo. John 17:3. This is eternal life. Tandaan niyo to. Sabi ni Jesus, ito ang buhay na walang hanggan. Si Jesus mismo nagsabi, that they may know you, the only true God and the one you have sent, Jesus Christ. Ang buhay na walang hanggan daw, hindi lugar, hindi lang langit, kundi yung makilala mo ang Diyos, kilalanin mo siya sa buhay mo, ang iyong manlilikhang amang nasa langit, na si Jesus na namatay para sa iyo, at ang banal na Espiritu Santo na nananahan sa iyo. Yan ang buhay na walang hanggan. Kaya nga, ang sinabi ng salita ng Diyos in the gospel, whoever receive Christ will not experience death. Yung sinasabing death, doon yung apoy na impyerno. Ibig sabihin, kapag ikaw daw, naging Kristiyano ka na, hindi mo na mararanasan yung mga nabanggit natin kanina. Praise the Lord! Hallelujah! Diba, mas na-appreciate natin. Parang, Pastor, pwede ba kami mag-worship na? Tumigil ka na. Gusto ko na mag-worship sa Lord. Wait lang. Diba? Wait lang. Magpupuri na kami. Magpapasalamat na kami sa Panginoon. Diba? Ayan yung sinasabi, ito ang buhay na walang hanggan. It starts hindi pag namatay ka na. Nagsimula ang buhay na walang hanggan kapag kinilala mo daw ang Diyos sa buhay mo. So mga kapatid, di ba? Napaka mabiyaya ng Panginoon sa atin. Iba mo, no? Sabi ko nga sa inyo, pwede, Lord, kahit mga 1,000 years sa impyerno, matatanggap ko pa eh. Basta pagkatapos iligtas mo rin ako. Para, di ba? Para quits. Yeah. Naging walang iya ako sa'yo ng 80 years. 80 years, sunugin mo ako. 50 years. Pero hindi. Ayoko. Hindi mo na kailangan danasin yan. Ako na ang kumuha ng kamatayan para sa iyo. Huwag ka na magpaka-over-humble, anak. At hindi mo rin kakayanin ang apoy ng impyerno. God is good. Amen? Minsan, pwede rin fair yun, no? Gusto mo ba, bro? 5 years impyerno? Para quits. Ayoko. Sapat na si Jesus. Amen? Kaya pag sumasayaw sa Panginoon yan, nagsasayaw yan sa Lord. Wala yung pakialam. Tawanan ako. Wala yung pakialam. Basta kasayaw ko si Jesus. I don't care. I love God. He loved me. I'm free. Di na ako sa apoy ng impyerno. Praise the Lord. Next. And this is the reminder sa atin. For if we go on sinning willfully after receiving the knowledge of the truth. So tingnan nyo kapatid, ito, last warning na ito. Kapag daw tayo, sa kabila ng knowledge of truth, kahit daw may knowledge of truth ka, pwede ka pa rin mapahamak. Ibig sabihin, what you know is not enough, but how you live it. Kasi kahit alam mo na yung biyaya ng Diyos, namatay siya para sa iyo, sabi pa nga dito, insulted the Spirit of grace. Ibig sabihin, paano ba natin na-insulto ang banal na Spirito? Minsan, unknowingly, ganito ginagawa natin sa Spirit of grace. Sinasabi sa atin ng Diyos, malaya ka na, napagtagumpayan mo na, at kahit anong kasalanan na yan, hindi man sa ngayon, pwedeng bukas, mamaya, pero dapat maniwala ka na kaya mo mapagtagumpayan yan.
Pero wag tayong pupunta doon sa part ng buhay natin na, ay, hindi na ako makakalaya dito. No, kapatid. Mamamatay tayong imperfect people. Sabihin mo sa katabi mo, hindi ka perfecto at mamamatay kang hindi perfect. Pero, mamamatay ka na mananagumpay ng Panginoon. Mamamatay kang lumalaban sa kasalanan, kahit na pag nasa hospital ka na, nanginginig ka na, tapos tinusok ka ng nurse. Aray! Gusto mong murahin, pero hindi, Kristiyano ako. Hanggang kamatayan mo, ilalaban mo. Hindi, anak ako ng Diyos. Diba? Diba, nilalagyan ka ng tubo, nanggigigil ka sa doktor. Ikaw talaga. Hindi. Pero dahil Kristiyano ka, hanggang mamatay ka, ilalaban mo yung pananampalataya mo, mananagumpay ka. Amen? Huwag naman sana na tayo ma-hospital, no? Sana rapture na lang. Yung iba gusto, depende. Gusto, iba rapture, iba gusto. Bahala na kayo kung anong gusto nyo. Mahalaga, hindi tayo sa impyerno. Amen? Mahalaga doon. Kaya hanggang mamatay tayo, ilalaban mo yan. Hindi pwede na hanggang mamamatay na lang tayo, victim spirit pa rin tayo. O talunan, loser tayo. No, we are not. There are times we will lose. There are times manlalamig ang pananampalataya. Pero kapatid, hindi po lifestyle ang pagiging malamig. Hindi po normal yon. Sabihin ko na po yung totoo. Hindi po normal na 1 taong ka na parang nanlalamig sa Panginoon. Hindi po yan yung tinuturo sa atin ng Diyos. Manlalamig ka, madadapa ka, pero hindi yan panghabang buhay. That's temporary. Because unless we insult the Spirit of grace. Ang sabi dyan sa Hebrews, natikman nyo na yung biyaya, natikman nyo na yung tamis ng pag-ibig, nakatira na sa iyo si Holy Spirit, pero pinili mo pa rin gumawa ng kasalanan. Kaya nga, next week, mauunawaan natin sarili natin, we will talk about sin Ang kasalanan natin, hindi lang puro si Satanas. There are times, it's really just our choice. Talagang pinipili lang natin, and sometimes we justify pa yon. Pinagtatanggol pa natin yung kasalanan natin na imbis na kino-convict natin. Ang sabi nga ng Word of God ni Paul sa Corinthians, talagang ang Word of God, it does not comfort us in sin. Hindi kanya bibigyan ng comfort sa sin, namumuhay ka sa sin, tapos okay lang yan. No, He does not comfort us in sin, but He convicts us in our sins. Next po, hindi na tayo magtatapos. Kung ito na yung huli. Ito na yung huli, no? Ito yung magandang bagay. And I tell you, you are Peter. Palitan mo ng pangalan mo. Basahin natin. 1, 2, 3, go. And I tell you, you are? Okay. On this rock, yung rock na sinasabi niya, yung pananampalataya kay Kristo, I will build my church. Magiging bahagi ka daw ng pamilya na Kristo, mga nananampalataya sa Kanya, sabi, and the gates of hell shall not prevail against it. Sinasabi ng Diyos, hindi magtatagumpay sa iyo ang impyerno. Sarado ang gate ng impyerno sa church, sa iyo, at sa akin. Makita mo, hindi to individualism. Dito sinasabi ng Diyos sa atin, kayo, magtulong-tulong kayo. Magkibit-balikat kayo, magpalakasan kayo, sama-sama niyong labanan, magpalakasan, laban sa mga kahinaan, kasalanan at anuman. Dahil may pangako na ang Diyos, the gates of hell shall not prevail. Kahit pa lumabas si Antichrist, kahit pa lumabas mga magagaling na tagapagturo, kahit pa operang ka ng 1 bilyon, operang ka ng house and lot, at kahit pa anong ibigay sa iyo, sabi sa Romans chapter 10, walang makapaghihiwalay sa iyo sa pag-ibig ni Kristo. Wala! At wala ding ang impyerno, hindi yan makapapasok na sa buhay mo. There is no power. May destiny ka na. Ang impyerno hindi na para sa iyo. Dahil pinili mo ang Panginoon. Tayo tayong lahat at tayo ay magpasalamat sa Panginoon. Ayayahan natin yung ating